Nabuhayan ng loob si Fang Ping noong makita niya na paparating na si Vice Dean Li. Agad na dinampot ni Li Changsheng ang ating bida at isinabay niya ito sa kanyang mabilis na paglipad. Nagtaka sina Qin Fengqing kung bakit sinusundan na rin sila ngayon ng 2 rank 8 at 5 rank 7 Grandmaster. Sinabihan ni Fang Ping si Vice Dean Li nang tulungan rin daw nito sina Qin Fengqing, Wang Jinyang at Li Hansong. Agad na kumapit ang tatlo noong mapagtanto nila na sina Fang Ping at Li Changsheng ang lumapit sa kanila. Ikinwento ni Qin Fengqing na nagnakaw daw sila ng mga resources sa mga nadaanan nilang barangay at ito raw ang dahilan kung bakit sila hinahabol ngayon ng mga rank 6 catacombs martial artist. Nagtanong siya kung ano naman daw ang ginawa ni na Fang Ping at Li Changsheng para habulin ang mga ito ng mga rank 7 at rank 8 Grandmaster. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang bigyan daw siya nito ng ilang mga energy stones para madagdagan ang kanyang bilis. Nagsinungaling si Fang Ping at sinabi kay Vice Dean Li na wala raw siyang nakuha na kahit na ano. Hindi naman naniwala si Li Changsheng sa sinabi ng ating bida lalo na't halos wasakin na raw nito ang buong Julyu City. Nagdahilan si Fang Ping nang wala pa raw siyang nananakaw dahil aksidente niya raw na napasabog ang minahan na nasa ilalim ng syudad. At hinabol daw siya agad ng mga ugat ng willow tree. Tinanong ni Li Hansong kung talaga nga bang nakakita ang ating bida ng isang malaking underground mine. Nagyabang si Fang Ping at sinabi na isang araw malaking minahan ang ilalim ng napuntahan niyang syudad at punong-puno nga raw ito ng napakaraming energy stones. Binanggit niya rin na may energy waterfall din daw sa pinakagitna nito at sapat nga raw ito para maging isang rank 9 kahit pa ang isang baboy. Sinabihan ni Vice Dean Li ang 4 na estudyante nang wag na raw ang mga itong magkwentuhan at tumulong na lang daw ang mga ito sa pag-iisip ng paraan para magawa nilang makatakas. Napansin ni Fang Ping na aabutan na sila ng mga nakasunod na catacombs rank 7 at rank 8 Grandmaster. Wala na siyang nagawa kundi maglabas ng kaunting energy essence at ipinakain niya ito kay Vice Dean Li. Matapos niya itong gawin ay bigla na lang bumulusok ang bilis ni Li Changsheng. Kinabahan si Qin Fengqing sa biglaang pagbabago ng kanilang bilis. Nagpaalam si Fang Ping at inasar ang mga catacombs Grandmaster na humahabol sa kanila. Naisip ng ating bida na mukhang matatagalan daw ulit bago siya makabalik sa Julyu City, kung alam niya nga lang daw na ganoon ang mangyayari ay dapat nag-low profile muna siya. Napakarami pang araw energy stone sa buong syudad pero kakaunti nga lang daw ang kanyang nakuha. Tumigil na sa paglipad si Li Changsheng noong makumpirma niya na naroon na sila sa nasakop nilang teritoryo. Naroon nga rin daw ang iba nilang mga Grandmaster kaya sa ngayon ay ligtas na sila. Napansin ni Fang Ping na nadagdagan na ang wealth value ng kanyang system, ibig sabihin nga raw noon ay tinigilan na talaga sila ng mga catacombs martial artist na humahabol sa kanila. Nagtaka ang ating bida kung bakit kakaunti lang daw ang ipinagbago nito, umangat nga lang daw ito ng halos 10 bilyon. Napakaliit nga raw nito kung ikukumpara sa kanyang pagod at sa ilang beses na panganganib ng kanyang buhay. Natuwa si Grandmaster Wu Chuan noong makita nito na buhay pa rin si Li Changsheng at ligtas din ang lahat ng mga estudyante na kasama nilang pumasok. Nagulat si Wu Chuan sa full golden body ni Li Changsheng, tinanong niya kung nakapag-breakthrough na ba raw ito sa pagiging isang rank 8. Tumugon si Fang Ping nang hindi pa raw ito isang ganap na rank 8, maaga nga lang daw itong nakapag-develop ng isang golden body. Sinabi niya rin na nakakagamit na nga raw ulit ito ngayon ng mental strength. Ikinwento ni Fang Ping na halos mawasak nga raw ang buong katawan ni Li Changsheng noong patayin nito ang isang rank 8 Grandmaster ng mga kalaban. Dinala niya nga raw ito sa loob ng Julyu City at nagnakaw daw siya ng maraming Spring of Life kaya ito nabuhay at tuluyang nakarecover. Sinabihan ni Grandmaster Wu Chuan ng ating bida nang isalaysay nga raw nito ang lahat ng mga nangyari sa pananatili nito sa Julyu City. Sinabi ni Fang Ping na kahit sa Magic University na lang daw nila ipaalam ang paggaling ni Li Changsheng, pero dapat nga raw siyang makatanggap ng tamang credit para sa mga nagawa niya sa Nanjiang Catacombs. Ipinagyabang ni Fang Ping na nakapatay raw siya ng mahigit sa 10,000 catacombs martial artist noong pasabugin niya ang halos kalahati ng Julyu City. Ikinwento niya rin na halos mawasak na nga raw niya ang buong underground mine ng syudad at halos muntikan na raw siyang mamatay sa kamay ng isang rank 9 willow tree. Umisip si Grandmaster Wu Chuan ng tamang hakbang ukol sa narinig niyang impormasyon. Mukhang sa ngayon nga raw ay hindi pa ulit makakaatake ang mga taga Julyu City.
Sinabihan niya ang ating bida nang umuna na raw ito ng pag-alis kasabay ng iba pa nilang mga kasamahan. Kapag nanatili pang araw ito doon ay maaaring paghigantihan ito ng kanilang mga kalaban. Nagulat si Fang Ping sa naging suhestyon ni Grandmaster Wu Chuan. Sinabi ni Wu Chuan na kapag ginalit pang araw ng ating bida ang kanilang mga kalaban ay lalo lang titindi ang kanilang sitwasyon at yun nga raw ang iniiwasan nilang mangyari. Kung sakali man daw na wasakin na nila ang buong Julius City ay tiyak daw na makikialam na rin ang iba pang mga syudad ng Nanjiang Catacombs. Bago nga raw magkaroon ng ganoong kalaking kaguluhan ay dapat makapagpalakas muna ang kanilang puwersa. Naisip ni Grandmaster Wu Chuan na nakasalalay nga raw sa henerasyon ng mga ito ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sana nga raw ay makapagpalakas agad ang mga ito ng mabilis dahil hindi na raw makakapagbantay pa ng matagal ang mga matatanda nilang martial artist. Natuwa ang ating bida noong may bigla siyang napagtanto, umabot na nga raw pala ng 10 bilyon ang kanyang wealth value kaya magkakaroon daw ng panibagong upgrade ang kanyang system. Sa pagkakataong ito ay mabilis lang ang pag-upgrade ng kanyang system at natapos agad ito pagkaraan ng ilang minuto. Nasasabik na ang ating bida na malaman kung ano raw kaya ang mga bagong kakayahan na madadagdag sa kanyang system. Nagtaka si Fang Ping kung ano raw ang nangyari, hindi nga raw ganito ang inaasahan niya lalo na't 10 bilyong wealth value ang kinailangan sa bago nitong update. Dalawa nga lang daw ang pagbabago na kanyang nakikita, nagkaroon daw ng tag na convert ang gilid ng kanyang wealth value at nagkaroon ng plus sign ang kanyang storage space. Ang plus sign nga raw nito ay nangangahulugan na maaari siyang gumamit ng wealth value para palakihin ang sukat ng kanyang storage space. Iyon nga lang daw ang kanyang naiintindihan at wala siyang alam kung para saan ang convert tag na katabi ng kanyang wealth value. Inisip ni Fang Ping ang mga salitang system convert o system arise ngunit wala siyang naramdamang pagbabago, nagsubok din siya ng mga hand sign ng ninjutsu pero wala pa ring nangyari. Napaisip ang ating bida kung kailangan niya ba munang matukoy kung ano ang kanyang i-convert. Sa pag-iisip niya ay bigla niyang naalala ang enerhiya ng Heaven and Earth Bridge. Nabubuo nga raw ito kapag pinagsasama ang mental strength at vitality. Inisip ng ating bida na i-convert ang pinagsama niyang vitality at mental strength para maging Heaven and Earth energy. Agad na lumapit sina Wu Chuan at Li Changsheng at tinanong ang ating bida kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabihan ni Fang Ping sina Grandmaster Wu Chuan at Vice Dean Li nang bakit daw natataranta ang mga ito. Tinitingnan niya lang naman daw kung ano ang mangyayari kapag pinagsama niya ang kanyang mental strength at vitality. Hindi niya raw inasahan na ganoon lang pala kasimple ang paggawa ng Heaven and Earth energy, mabuti nga raw at sinubukan niya agad ito. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang tanging ang mga highly ranked martial artist lang daw ang maaaring makagamit ng Heaven and Earth energy. Wala pa nga raw sa sapat na level ang ating bida kaya mapanganib para dito ang paggawa ng ganoong klase ng enerhiya. Itinapon na lang ni Fang Ping ang kanyang nabuong kapangyarihan matapos siyang pangaralan ni Li Changsheng. Bigla na lang sumabog ng napakalakas ang Heaven and Earth energy na itinapon ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na napakalakas nga raw pala ng kapangyarihang ito, kaso nga lang daw ay gumagamit ito ng malaking halaga ng wealth value. Tinanong ni Grandmaster Wu Chuan kung talaga nga bang pinakawalan ng ating bida ang Heaven and Earth energy nito. Tumugon si Fang Ping nang hindi ba raw ganoon ang ipinapagawa ng mga ito sa kanya, kung nakakaya nga raw niya na i-concentrate ang kanyang enerhiya ay natural din lang na magagawa niya rin itong mapakawalan. Sinabi ni Grandmaster Wu Chuan na mahirap nga raw kahit sa isang rank 7 Grandmaster ang magpalabas ng ganoong kalakas na energy source. Paano nga raw ito nagawa ng ating bida gayong isa pa lang naman itong rank 5 martial artist? Ipinaliwanag ni Fang Ping na pinutol niya lang daw ang kanyang mental strength at mas nag-concentrate raw siya sa paggamit ng mas maraming vitality upang mapalabas niya ito. Tinanong ni Grandmaster Wu Chuan kung nagpapakamatay na ba raw ang ating bida, napakalayo pa nga raw nito sa pagiging isang rank 7 pero sinisira na agad nito ang sarili nitong mental strength. Nangatwiran si Fang Ping nang napakadali lang naman daw nito para sa kanya, lagi nga raw niyang pinapasabog ang kanyang mental strength sa tuwing nakikipaglaban siya. Nakaramdam ng magkahalong inggit at pagkamangha sina Li Changsheng at Grandmaster Wu Chuan sa kakayahan ng ating bida. Sinabi ni Grandmaster Wu Chuan na nakakaya raw pala ng ating bida na putulin ang mental strength nito at agad niya rin itong naibabalik sa dati, marahil nga raw ay mayroon itong concentrated brain core.
Nagulat si Li Changsheng sa naging espekulasyon ni Wu Chuan, lalo na't ang ganoong parte raw ng utak ay maaari palang i-concentrate kapag naging isa ka ng rank 7 gaya ng konsepto ng hardcore. Naisip ng ating bida na mukhang hinuhulaan nga raw ng mga ito kung paano gumagana ang kanyang system. Sinabi ni Fang Ping na hindi niya raw alam na maaari palang makapag-mutate ang kanilang utak para maging isa itong brain core. Tinanong niya si Grandmaster Wu Chuan kung mapapakinabangan niya ba raw ito. Tumugon si Wu Chuan nang ang pinakamapapakinabangan daw nila sa ating bida ay ang manatili itong buhay. Kapag daw naging matatag na ulit ang lagusan ay magbalik na raw agad ito sa Magic University at magsimula ulit ng panibagong pagsasanay. Tinanong ni Fang Ping kung hindi na ba raw siya maaaring sumaglit ulit sa loob ng Juliu City. Gusto nga raw sana niyang kumuha pa ng mas maraming resources bago siya bumalik sa kanilang mundo at nang magkaroon pa rin siya ng mas maraming karanasan sa pakikipaglaban. Alam ni Grandmaster Wu Chuan na maaari na namang makagawa ng malaking gulo ang ating bida kaya sinabihan niya ito ng kailangan daw nitong sundin ang kanyang utos. Sa mga sandaling ito ay 5 araw na ang lumilipas noong pumasok sa loob ng Nanjiang Catacombs ang Advance Squad. Ipinaalam ng mga nakabantay na martial artist na matatag na raw ngayon ang lagusan. Binanggit ni Tang Feng na nakatanggap daw ng report si Luo Yishuan na namatay raw si Li Changsheng sa gitna ng labanan. Lubhang nasugatan nga raw si Liu Polo at nawawala naman daw sina Fang Ping. Tinanong ni Chen Yangxi si Liu Mengyao kung sa palagay ba raw nito ay makakabalik pa ang ating bida. Tumugon si Liu Mengyao nang tiyak daw siya na nasa maayos lang itong kalagayan, sinabi niya ito para mapalubag niya ang loob ni Chen Yangxi. Habang papalabas ng lagusan ay nagsalita si Fang Ping at sinabi na may mga dala raw siyang magagandang balita. Hindi na napigilan ni Chen Yangxi ang pagtulo ng kanyang luha noong makumpirma niya na buhay pa rin ang ating bida. Ipinagyabang ni Fang Ping na nanalo raw sila sa labanang ito, nakapatay raw sila ng isang rank 8, 4 na rank 7, at mahigit sa 10,000 middle at lower ranked catacombs martial artist. Bukod pa raw doon ay nakawasak din sila ng ilang barangay at halos mapabagsak na raw nila ang isang malaking catacomb city. Ang mga catacombs rank 9 nga raw ay nagtatago na ngayon sa kanilang syudad at wala na ang mga itong lakas ng loob na lumabas. Ipinagmalaki rin ni Fang Ping na nakapatay raw si Magic University Vice Dean Li Changsheng ng isang catacombs rank 8 Grandmaster, at nagawa rin daw nitong makapag-breakthrough sa pagiging isang rank 8. Napakaswerte nga raw ng kanilang Sino Nation at ng buong sangkatauhan dahil nadagdagan ng isa pang Grandmaster ang kanilang panig. Nagsalita si Li Changsheng at sinabi na makikipaglaban nga raw siya para sa kanilang bansa at para sa buong sangkatauhan. May mga idinagdag at itinago man si Fang Ping sa mga impormasyon na ibinahagi nito, pero naiintindihan ng mga nakasama niyang nakipaglaban na ginagawa niya lang ito para mapataas ang moral ng kanilang panig. Nagdiwang ang mga martial artist na kabilang sa mga sunod na papasok na grupo noong malaman nila na nanalo sa labanang ito ang sangkatauhan. Pinuri nila ang lahat ng mga dumating dahil makakagawa na raw sila ng sarili nilang kampo sa kabilang dulo ng lagusan. Gulat na gulat si Tang Feng noong makita nito na buhay pa rin si Li Changsheng at narinig niya na isa na itong rank 8 Grandmaster. Tinanong ni Chen Yangxi kung ayos lang ba raw ang ating bida. Ikinwento ni Fang Ping na nakapatay nga raw siya ng mahigit sa 10,000 catacombs martial artist noong pasabugin niya ang kalahati ng isang syudad at halos mapasama na rin daw sa pagsabog nito ang isang rank 9. Hinabol nga raw siya ng napakaraming rank 7 at rank 8 pero nagawa niya pa rin daw makatakas ng buhay. Sinabi niya rin na kung hindi lang daw siya agad na diskubre ay magagawa niya raw sanang makapag-uwi ng libu-libong sako ng mga energy stone. Sayang nga raw at iisang sako lang ng energy stones ang kanyang nakuha. Sinabi ni Advisor Tang Feng na hindi niya raw inasahan na napakalaki ng kontribusyon na nagawa ng ating bida at dumaan daw pala ito sa napakaraming hirap. Tumugon si Fang Ping nang wala pa nga raw ito, hindi pa nga raw sapat ang kanyang lakas. Nakakainis nga raw at isa pa lang siyang rank 5 kaya hindi niya tuluyang napatay ang isang rank 9 sa panig ng kalaban. Nagulat ang mga senior students ng Magic University noong malaman nila na isa ng rank 5 ang ating bida, halos kaka-breakthrough pa nga lang daw nito sa rank 4 pero ngayon nga raw ay nalampasan na agad sila nito. Sinabi ni Chen Yangxi na isa na raw palang rank 5 ang ating bida samantalang nahinto na raw siya sa pagiging isang advanced rank 3. Ipinaalam ni Fang Ping na ngayon daw na nakabalik na siya, ay gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong siya na mapalakas ang lahat.
Binanggit ng ating bida na nakakabuo na raw siya ngayon ng heaven and earth energy at mabibihasa niya nga raw ito ng mabilis. Iminungkahi niya kay Advisor Tang Feng na maaari na raw sila ngayong magtayo ng isang heaven and earth training room. Hindi makapaniwala si Advisor Tang Feng sa kanyang narinig lalo na't nangangailangan daw ng hindi bababa sa 2 Grandmaster para mapunan ng sapat na enerhiya ang mga ganoong klase ng pasilidad. Tinanong niya ang ating bida kung talaga nga bang nakakagawa na ito ng heaven and earth energy kahit na isa pa lang itong rank 5 martial artist. Tumugon si Fang Ping nang wag daw itong mag-alala dahil siya na raw ang bahala. Sinabi ng ating bida na marami pa raw siyang bagay na kailangang gawin. Ang unang araw ay kailangan niyang isagawa ang malalaking reforma na pinaplano niya para sa kanilang Magic University, umaasa nga raw siya na susuportahan siya ng lahat sa kanyang mga gagawin. Kapag naman daw naging isa na siyang rank 6 o rank 7 ay pamumunuan niya raw ng mas maayos ang kanilang universidad upang mas lalo pa itong umunlad, sisiguraduhin niya nga raw na mananatili sila sa pinakatuktok. Ipinaalam ni Advisor Tang Feng na susuportahan niya raw ang ating bida basta sa ikabubuti ito ng kanilang universidad. Nagparinig si Qin Fengqing nang mukhang ngayon pa nga lang daw ay gusto na agad agawin ng ating bida ang trono ng kanilang prinsipal. Sinabi ni Fang Ping na mukhang may sapat nga raw na oras ang isa sa kanilang mga estudyante kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig nito, mas mabuti nga raw siguro kung bigyan niya na lang ito ng mga bagong trabaho. Tumugon si Qin Fengqing nang basta daw babayaran siya ng ating bida ay nakahanda niya raw itong gawin. Bukod raw doon ay kailangan niya munang makita kung gaano kahirap ang mga ipapagawa nito. Sinabi ni Fang Ping na wala nga raw nakakaalam kung ano ang mangyayari sa isang martial artist lalo na sa mga ganoong panahon at sa mga tao na kasing tapang niya. Hindi niya raw alam kung kailan siya mamamatay sa loob ng isang catacombs. Hanggat mayroon nga raw digmaan na nagaganap sa loob ng mga catacombs ay hindi nila alam kung hanggang saan ang kanilang hangganan. Pero wala na nga raw punto kung pag-aalalahanin pa niya ang iba sa tuwing papasok siya sa loob ng catacombs, at wala na ring halaga kung aalalahanin pa niya ito, kailangan na nga raw niyang alisin ang mga ganoong pag-iisip. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang kahit daw mayroon nitong Grandmaster na lolo ay hindi siya nito mapoproteksyonan ng habang buhay. Kailangan daw nilang maging malakas para may sapat silang kakayahan na maprotektahan ang kanilang mga sarili. Hanggat hindi pa nga raw nila ito nagagawa ay wag na raw muna nilang alalahanin ang ibang mga bagay. Tumugon si Chen Yangxi nang naiintindihan na raw niya ang gustong iparating ng ating bida, magsasanay nga raw siya ng matindi para maging karapat-dapat na siya dito. Nagulat ang ating bida dahil napaka-agresibo ngayon ni Chen Yangxi, malalagot na raw siya kung sakaling nandoon ang lolo nito. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang dapat daw nitong iprioridad ang pagsasanay, sa mga gayang araw nilang martial artist ay wala nang mas hahalaga pa sa pagpapalakas. Tinanong ni Chen Yangxi kung nagpasok ba raw ng life essence ang ating bida sa loob ng kanyang katawan. Nagpasalamat siya sa ating bida at sinabi na gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya para magawa niyang lumakas at nang makasama na siya sa pagpasok nito sa loob ng catacombs. Nilinaw ni Fang Ping na energy essence daw ang kanyang ibinigay, iba pa nga raw ito sa life essence na alam ni Chen Yangxi. Nagpaalam na ang ating bida dahil kailangan pa raw niyang magpahinga. Nagmadali si Lu Fengro noong malaman nito na nakabalik na ang ating bida. Maging ang mga martial artist na pumipigil sa kanya ay agad niyang pinagsusuntok. Tinawag ni Advisor Lu Fengro ang ating bida dahil gusto niya itong makausap. Tinanong ni Fang Ping kung ano raw ang kailangan ng kanyang teaching advisor, sinabi niya na wag daw itong mag-alala dahil ayos lang naman daw siya. Sinabi ni Lu Fengro na buhay pa rin daw pala si Zhang Dingnan matapos ang lahat ng sinapit nito, tinanong niya kung kamusta na raw ang mga tinamo nitong pinsala. Tumugon si Zhang Dingnan nang ayos na raw siya dahil nagkaroon na raw siya ng oras para makapagpagaling. Nagtaka si Fang Ping kung kailan pa raw naging maalalahanin ang kanyang teaching advisor, napaisip siya kung may namamagitan pa rin daw ba sa dalawang ito. Tinanong ni Lu Fengro si Zhang Dingnan kung bakit naman daw nito kinakausap si Fang Ping. Tumugon si Zhang Dingnan nang saktong araw ang pagdating nito, maupo raw muna ito at nang maibahagi niya ang kanilang mga napag-usapan.